Sumasa kanila ang puot ng Diyos. Kaya nga, ang malaking pagkakamali ng ibang mga Bible believers, sabi ng Biblia, yung paniniwala na si Kristo po, mga minamahal, ay tao. Yung paniniwala, mga minamahal, na si Kristo ay hindi Diyos. Kasi kung mababasa niyo po, napakaraming mga talata. Kahit mga minamahal, 50 o 100 talata, kaya po namin magbigay ng mga talata na si Kristo po ay Diyos. Yung nababasa po natin dito, mga minamahal, na binabanggit si Kristo ay anak ng tao, anak ng Diyos, at siya po ay tao, nararamdaman niya ang pagiging tao, sapagkat sabi ng Biblia, siya po ay Diyos na nagkatawan tao. Hindi siya karaniwang tao, mga minamahal. Saan ka makakakita ng tao, mga minamahal, na hindi naging alabok? Sabi ng Biblia, ang tao'y babalik sa ang tao'y kinuha sa alabok, at sa alabok din siya mauuwi. Pero ang ating mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, hindi siya bumalik sa alabok. Nung siya po'y namatay, siya po'y bumangon muli sa mga patay at umakyat muli sa langit. Sabi ng Acts chapter 1 verse 11, hindi siya naging alabok. Ang tao po ay galing sa alabok at sa alabok din mauuwi. Pero ang mahal na Panginoong Kristo, katunayan na hindi siya tao, siya po'y Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, bumalik siya sa langit, nasa kanya na kung saan siya nagmula. Yan po, maminamal, mababasa po natin yan sa Acts chapter 1 verse 11. Kaya isingit natin sandali at mamaya ipakikita po namin sa inyo, si Kristo po ay hindi po karaniwang tao. Kung meron tayong nababasa rito na si Kristo ay tao, maminamal, naramdaman niya ang pagiging tao, inaantok, nagugutom, napapagod, yan po ay bilang ang Diyos ay nagkatawan tao. Nagkatawan tao ang Diyos. Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, for without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawan tao. Pero basahin po natin, kung siya po'y karaniwang tao, bakit hindi siya naging alabok? Hindi siya naging alikabok. Sabi, ang tao'y nagmula sa alabok din mauwi. Pero ang mahal na Panginoon na buhay na muguli, hindi siya naging alabok at siya po'y umakyat sa langit. Sabi ng John 1:11, body, soul, and spirit, umakyat ang ating mahal na Panginoon sa langit. Basahin po natin talata. John 1. Acts 1:11. Dito po sa Acts chapter 1 verse 11, na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Amen. Mga minamahal, siya po'y umakyat sa langit gaya, sabi, gaya ng kanyang pagparoon, gaya ng kanyang ang ating mahal na Panginoon na minamahal ay pumaroon sa langit. Gaya, sabi ng nabasa po natin, kahit hindi pakiulit na, gaya ng kanyang, dito po sa Gawa chapter 1 verse 11, sa dulo na lang, sabi po dito, itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Muli siyang magbabalik, maminamal, gaya ng kanyang pagparoon sa langit. Kaya nga, maminamal, dito po sa banal na kasulatan, ang pinakadakilang pagkakamali, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taong hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos, mga minamal, yung paniniwala nila na si Kristo'y tao. Yes. Wala kayong kaligtasan dyan, maminamal, na sa John 3:18 and 36. John 3:36, ang puot ng Diyos ay sumasa inyo. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 12, wala kayong buhay na walang hanggan, sapagkat ang buhay na walang hanggan ay nasa anak. Nandun sa Diyos, maminamal, na ang sabi ng Biblia, yung anak na yan, siya mismo ang Diyos. Sabi, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi ng 1 John 5:20. Mamaya babasahin namin sa inyo yan, maminamahal. Ipakikita po namin sa inyo ng ating mahal na Panginoong Kristo ay Diyos. Maraming mga talata sa Biblia, pero mga minamahal, hindi kasi natin matatapos lahat kasi isang oras lang ang ating programa. Basahin po natin ang mga talata. Una dito sa Philippians 2 verse 6 hanggang 8, italo natin ng 10 hanggang 11. Dito po sa Pilipos, ang kabanatay 2, talatay 6 hanggang 10, hanggang 8, Tala ng sa 10 at 11.
Na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nikitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa cross. Yes, upang ang pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod na nasa langit at na nasa ibabaw ng lupa at na nasa ilalim ng lupa. 11. At upang ipahayag na ang lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulahati ng Diyos Ama. Amen. Kapag ipinahayag mo na si Kristo ay Panginoon, sabi maluluwalhati ang Diyos Ama. Kaya nga, maminamal, kung maluluwalhati ang Diyos Ama, kapag ipinahayag mo na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay Panginoon, ibig sabihin siya po ang Diyos Ama. Kasi sabi ng God the Father, I will not share my glory to another. Pero kapag ipinahayag mo na si Kristo ay Panginoon, ito ay para sa kalulatian ng Diyos Ama. Ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos Ama ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Tito 2:13, sabi ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Basahin natin. Tito 2:13, sabi po dito na hintayin niyoong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Binanggit na yung pangalan ng dakilang Diyos sa tagapagligtas. Sabi, Jesus Christ. Pero hindi pa rin naniniwala yung mga taong ito, mga minamahal. Kaya nga, ito yung pinakadakilang pagkakamali, pinakamalaking pagkakamali. Na mga minamahal, pag hindi mo pinaniwalaan na si Kristo Diyos, kahit napakaraming mga talata, ang daming talata sa Biblia, mga minamahal, basahin pa po natin yung mga ibang talata. 1 John 5:20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. 1 Timothy chapter 6 verse 14 up to 16, siya po, maminamal sa kanyang kapanahunan, siya ay malalaman ng tao na siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon na hindi, sabi na hindi nakita ng sinuman at hindi nalapitan ng tao. Ibig sabihin, yun ang pagka-Diyos na ang pinag-uusapan diyan. Mamaya basahin po natin 1 Timothy 6:14 hanggang 16, pero basahin mo natin 1 John 5:20. Dito po sa unang Juan ng Kabanatay 5, talatay 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo. Sa batuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang mahal na Panginoong Kristo, maminamal, ang tinatawag na anak ng Diyos ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga ito kasi yung sinasabi nila. Ito yung katwiran nila. Kita mo, anak ng Diyos. Iba yung anak ng Diyos at iba raw yung God the Father. Mga minamal, yung pagiging anak ng Diyos, ito po ay yung kanyang pagiging tao. God was manifest in the flesh. Nasa Lucas 1:35 sabi, ang Diyos na ang anyo ay Espiritu. The God the Father, sabi, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu, sabi niya ng John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu, kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritong ito, sabi ng Lucas 1:35, mga minamal, ang banal na Espiritu, sabi ay lililiman si Saint Mary. Lililim sa kanya ang Espiritu Santo na siyang God the Father. At ang banal na bagay, sabi, the holy thing ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya yung anak ng Diyos, siya rin po yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kasi siya rin po yung Espiritu. The nature of God is Holy Spirit. Yan po ang God the Father. Pero, kaya tinawag ang ating mahal na Panginoong Kristo na anak ng Diyos dito sa 1 John 5:20 sapagkat yun po yung nagkatawan tao siya nung lumilim siya. Kay Saint Mary, bumaba yung Holy Spirit. Doon maminamahal sa katawan ni Saint Mary para maipanganak siya. Kasi sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Para sa katuparan niya ng katuparan ng pangako ng Diyos na nakasulat sa Isaiah 7:14 na narito ang babae maglilihi. The Lord Himself shall give you a sign. Sabi narito,
Mismong ang Diyos to, sabi, the Lord Himself shall give you a sign. Narito ang dalaga. Ang dalaga, ang birhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ibig sabihin, nakapiling natin ang Diyos. 2,000 years ago, nakapiling natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin yung mga talata dito naman sa 1 Timothy 6:14 hanggang 16. 1 Timothy chapter 16 verse 14. 6, Unang Timoteo 6, 14. 14, talata pong 14 hanggang 15. Hanggang 16. Ganun 16, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. 16, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Amen. Tignan nyo, maminamahal, darating ang araw, ipapahayag na. Magpapahayag na ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi, tuparin mo. Tuparin mo ang kanyang mga utos ng walang dungis at walang kapintasan. Hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo na sa kanyang kapanahunan, darating ang panahon, mga minamahal, hindi na siya tatawaging anak ng tao, hindi na siya tatawaging anak ng Diyos. Sabi, sa kanyang kapanahunan, ipapahayag siya bilang mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, hindi sabi, nananahan sa liwanag at hindi nalapitan, hindi nakita ng sinumang tao o makikita man, sumasa kanya nawa ang kapurihan, paghaharing walang hanggan, siya nawa. Yung sinasabing hindi nakita ng sinuman at hindi nalapitan, ito yung kanyang pagiging Diyos. Ang tinutukoy dyan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin natin yung Lucas 1:35, maminamahal, tsaka Isaiah 7:14. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, maminamahal. Basahin muna natin yan. Isaiah 7:14, the Lord Himself, mismong ang mahal na Panginoon Diyos. Sabi, the Lord Himself shall give you a sign. Ang babae magdadalang tao. Sabi rito 7:14, Isaiah 7:14, sabi po dito, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Amen. Sa Mateo Kapitulo 1, talatang 23, ang ibig sabihin ng Emmanuel, sabi, God with us. Sumasa atin ng Diyos. Sabi ng talatang binasa natin, therefore the Lord Himself. Yung Emmanuel na yan, the Lord Himself. Siya mismo, sabi, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Yan po, maminamat, ay sumasa atin ang Diyos. Nasa Mateo 1:23. Dito sa Lucas, maminamal 1:35, yung Holy Spirit, mga minamal, bumaba kay Saint Mary, lumilim. Yun yung para matupad ang mga salita ng Diyos. Sabi rito, maminamahal, para matupad ang mga salita ng Diyos. Basahin po muna natin Lucas 1:35. Dito po sa Lucas, ang kabanatay 1, talatay 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nagkaroon ng anak ng Diyos sa Bible. Pero yung anak ng Diyos, yan din po, maminamahal, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na nakasulat sa 1 John 5:20. Tignan nyo, maminamahal, kaya nga ang pinakamalaking pagkakamali ng mga Bible believer, unang-una, yung hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pag ikaw ay naniniwala hindi si Kristo ang Diyos, wala kang kaligtasan. Kasi tinanggihan mo yung Diyos na tagapagligtas. Sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya ang Diyos na ating tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ito pa yung mga talata, maminamahal, na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay Diyos. Basahin pa po natin, maminamahal, ang Roma 9, talatang 5, maminamahal. Sabi sa kanila, nagmula ang Kristo, ang Diyos na maluwalhati. Sabi, ayon sa laman,
Sa kanila nagmula ang Diyos ayon sa laman, maminamahal, na siya ang tinatawag na Diyos na maluwalhati. Sayin natin Roma 9:5. Dito po sa Roma 9:5, nasa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, at siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Amen. 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 Yan ang mga talata, maminamahal. Kaya nga, kung hindi kayo naniniwala na si Kristo ay Diyos, ikinalulungkot ko po, maminamahal. Hindi po kayo maliligtas. Hindi kayo papasok sa karya ng langit. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang nagkakaila sa akin, sabi ng Marcos 8:38, ang hindi kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harapan ng aking mga anghel pagdating sa karya ng langit pag hindi natin kinilala. Ating idagdag sandali ito, Marcos 8:38. Dito po sa aklat ng Marcos 8, talatang 38, sabi po dito, sapagkat ang sinumang magkahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapakalunya at makasalanan, ay ikahiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama, nakasama ng mga banal na anghel. Amen. Amen. Pag ating siyang ikinaya, ating siyang ikinaila. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, ikahiya rin naman niya tayo. Pagparito niya na nasa kanyang kalulatian ng kanyang ama, nakasama ang banal na anghel. Siya po'y magpapahayag na, maminamahal, bilang ama. Na sa kalulatian ng kanyang ama, maminamahal, magmamanifest na siya bilang ama, bilang Diyos Ama. At ang pangalawang pagkakamali, maminamahal ng iba pang mga Bible believer, yung that there are three persons in one God. Meron daw 3 persona ang Diyos. Ito po isang napakalaking kamangmangan. Isang napakamaling pagkakamali. Wrong mistake. Isang napakadakilang pagkakamali, isang malaking pagkakamali, mga minamahal. Sabi rito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 hanggang 5, maminamahal, sabi, ang Diyos natin ay iisa lamang. Iibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong lakas mo, buong kaluluwa mo. At ang sabi rito sa Marcos kapitulo 12 talatang 29 hanggang 30, tapos talo ng 32, ito po ang pinakadakila at pangunahing utos. Pangunahin at dakilang utos yan, sabi ng banal na kasulatan. Basahin natin yung mga talata na yan. Ito po sa Deuteronomio ang kabanata 6, talata 4 hanggang 5. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. 5. At yung ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Amen. Dito po sa Marcos chapter 12 verse 20, 29 hanggang 30. dito po sa verse 29 up to 30, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. 30, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Amen. 32. Dito sa 32, at sinabi sa kanya ng eskriba sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa at wala nang iba liban sa kanya. Amen. Amen. Iisa lang po ang Diyos, maminamahal, wala pong Holy Trinity. Wala pong 3 persona. Katunayan, sinabi ng banal na kasulatan, kung naniniwala tayo na mayroon 3 persona, dinadaya natin ang Diyos. Sabi rito sa Job chapter 13 verse 7 up to 10, sabi rito, will you speak wickedly for God and talk deceitfully for Him? Will you accept His person? Will you contend for thee? Is it good that He should search you out? Or as one man mocketh another, do you so mock him? He surely reprove you if you do secretly accept persons. Pag tinanggap mong 3 ang persona ng Diyos, sabi ng Biblia, ikaw ay sasawayin ng Diyos. Kung lihim mo, sabi kung kahit sekreto lang, kahit sa puso mo lang naniwala kang 3 ang persona ng Diyos, sabi, He will surely reprove you if you do secretly accept
persons. Ginawa mo kahit sekreto lang na naniwala ka meron 3 persona ang Diyos, nagkakamali ka. Ang sabi ng Biblia, sapagkat ang pinakadakila at pangunahing utos, sabi narito, ang Diyos mga minamahal ay iisa. Iibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Paano mo masasamba ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa, buong pag-iisip, kung ang paniniwala mo ay may 3 persona ang Diyos? Iisipin mo, baka magalit. Pag sumasamba ka sa malapan ng Kristo, isipin mo, baka magtampo yung Ama. Pag naman yung Ama ang sinasamba mo, baka isipin mo, naku, baka magalit ang banal na Espiritu. Pag banal na Espiritu naman ang sinasamba mo, isipin mo, naku, baka magtampo naman si Jesus Christ. Ganun eh. Pero hindi natin alam, maminamahal, yan po ay iisa lang. Yung tinatawag na Son of God, ito po, mga minamahal, yung God was manifest in the flesh. At yung tinatawag na Holy Spirit, ito po ay the nature of God. Ito po ay likas ng Diyos, yung kanyang anyo. The nature of God, yung Holy Spirit, hindi yan another person. Yan ay the nature of God. At yung God the Father, yan po ang Diyos. The God the Father, maminamal, ito po ay ang kanyang anyo ay Holy Spirit. Kaya nagkaroon ng anak ng Diyos, God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao, hindi po 3 ang persona ng Diyos, kundi ito po, maminamal, ay iisang Diyos na meron pong 3 kapahayagan. 3 manifestation in one God. Siya po ay Son of God in redemption. Nagkatawang tao siya, sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, wala tayong kaligtasan. At ang sabi ng Biblia, hindi magkakaroon ng kabuluhan ang kasulatan, ang banal na kasulatan, kung walang mabubuhos na dugo. Kaya nga namatay ang ating mahal na Panginoong Kristo para, mga minamal, unang-una tubusin tayo sa kasalanan. Pangalawa, para maging makabuluhan, maminamal, ang salita ng Diyos. Sabi, hindi magkakaroon ng kabuluhan ang salita ng Diyos malibang mamatay ang gumawa. Ito po'y kinasiyan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi, hindi magkakaroon ng kabuluhan ang salita ng Diyos malibang mamatay ang gumawa. Kaya namatay ang ating mahal na Panginoon para magkaroon ng bisa, magkaroon ng kabuluhan ang salita ng Diyos at para matubos din tayo sa ating mga kasalanan. Basahin natin ng Hebrews, idagdag natin. Hebrews 9:17, tapos talo ng 22. Hebrews 9:17, talo ng 22. Dito sa Hebreo chapter 9 verse 17. Sabi po dito, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Talo ng 22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pag-abuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen. Amen. Without shedding of blood is no remission of sin. Kaya nga, nagkatawang tao ang Diyos sapagkat siya lamang po ang karapat-dapat na maging handog sa kasalanan sapagkat ang Diyos lamang po ang walang kasalanan. Kinakailangan ang maging handog sa kasalanan ay walang kasalanan. Kasi nga, kasalanan nga ang tinutubos eh. Tinutubos niya yung kasalanan natin. Kaya kailangan, ang dapat tumubos, walang kasalanan. Ang Diyos lamang ang tanging walang kasalanan. Sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 2, ang Diyos lamang ang banal, wala namang ibang banal kundi ang Panginoon. At sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 22, maminamalan sabi, ang mahal na Panginoong Kristo, siya po ay hindi nagkasala, hindi nasumpungan ng daya sa kanyang bibig. Kaya nga ibig sabihin, maminamahal, ang Diyos ay nagkatawang tao sapagkat siya lamang po ang walang kasalanan. Kaya nga, kasalanan ang tutubusin, kinakailangan walang kasalanan ang tutubos. At lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos, sabi na Roma 3:23. Kaya ang Diyos lamang ang may karapat-dapat, may kapangyarihan, may kakayahan na tumubos ng ating kasalanan sapagkat ang Diyos lamang po ang walang kasalanan. Kaya nga dito sa talata, 1 John 5:7, sabi rito, maminamahal, there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Kung sa English, basahin natin. 1 John 5:7, kasi binawasan yung Tagalog eh. Sa English natin basahin.
Dito po sa 1 John 1 John 5:7. chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Amen. Amen. There are three that bear record in heaven. The Father, the Word. Wala na yung anak. Eh kung mayroong 3 persona ang Diyos, ba't hindi na binanggit yung anak? Nawala na yung anak. Sabi, Word na, pinalit sa anak. Yan din ang ating malapang ng Kristo, yung Word. Sabi, there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Ang tatlong ito ay iisa. Ang Diyos ay Espiritu. Yan the nature of God. At yung pong Word, yan po ay the voice of God. Yung boses mo ba, iba ba sa iyo yan? Yung Word, ito po yung the voice of God. Yung Holy Spirit, ito ay the nature of God. At ang Diyos, siya po ay ang ating Ama sa langit. Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, sinabi maminamahal ang Ama, iisa lang. Sa ganang atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama. At iisa ang ating Panginoon, ang ating mahal na Panginoong Kristo. At sabi, tayo ay sa Kanya at lahat ng bagay ay sa Kanya. Basahin natin ang 1 Corinthians 8:6. 1 Corinthians chapter 8 verse 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Amen. Amen. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Maminamal, ipinakilala na yung pangalan ng Ama. Ipinakilala na yung pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi, Jesus Christ. Sa ganang atin, iisa lang ang Diyos. Sabi, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Pero yan po ang pinakamalaking pagkakamali ng mga naniniwala, ng ibang mga naniniwala sa Biblia. Ang paniwala nila, may 3 persona ang Diyos. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay hindi Diyos. At pinakamalaking pagkakamali nila, sabi ng Biblia, maminamahal, ay yung paniniwala nila na maraming Diyos. Ginawa nilang Diyos ang mga apostol, nilura nila ang mga patron, ang mga saints. Ginawa nilang object para sambahin. Pero sabi dito sa huling talata, maminamahal, Mateo 23, talatang 9 hanggang 10, mga minamahal, iisa lamang po ang ating Panginoon, o isa lang ang ating Ama. Huwag niyong tatawagin Panginoon ng iba, huwag niyong tatawagin Ama ang iba, kundi iisa lamang po ang ating Ama, ang ating Ama sa langit. At ang sabi ng Ephesians 5:20, idagdag natin ito, sabi, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay sa mahal na Panginoong Kristo, sa Diyos na ating Ama. Ang pangalan ng Ama ay Jesus Christ. Basahin natin ang mga talata. Uling talata, Mateo 23, 9 hanggang 10, at maminamahal, Efeso 5:20. Dito po sa Mateo, Kabanata 23, talata 9 at 10. At huwag ninyong tawaging inyong Ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Yes, huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa mga tuwid bagay, ang Kristo. Efeso 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Amen. Amen. Kaya nga, hindi marami ang Diyos, maminamahal. Iisa lamang ang ating Diyos, maminamahal, ang Ama. Ang ating Ama na nasa langit. Iisa lamang ang ating Ama at iisa lang ang ating Panginoon. Hindi marami ang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Biblia, iisa lamang. At ang sabi ng Biblia, ito ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng banal na kasulatan, Efeso 5:20, magpasalamat tayong palagi sa ating mahal na Panginoong Kristo, sa Diyos na ating Ama. Siya po ang ating Panginoon, siya po ang ating Ama, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya sa gabing ito,